Mga senador at congressman, hindi man natin nilalahat. Meron pa ba kayong mukha, pagkatao, karangalan na mahiharap sa bayan? Meron pa ba kayong kahihiyan sa kasalukuyan? Di ko sinabing guilty na kayo. Pero ito pong pinakahuli na sinumpaang salaysay ni Undersecretary Robert Bernardo, Undersecretary ng DPWH na kung ilang taon, panahon ni Duterte at itong nakaraang 2 taon kalahati ng kasalukuyang pamahalaan. Under Villar ng panahon ni Duterte, under Secretary Bunuan nitong nakaraang 2 taon kalahati sa DPWH. Yung kanya pong sinabi, ito pong si Bernardo ang siyang boss ng mga district engineer tulad ni Alcantara, Hernandez, Mendoza at iba pa. At kanya pong sinabi na ang lahat ng detalye, ang ibang detalye, maaaring may kasunod pa ito, dun po sa pagpaparte-parte sa halagang 25% to 30% na ibinibigay nila at hinihiling ng mga senador. Matindi po yan, mga sinabing ito. Kung hindi man yung mismong senador ang kausap nila, yung mga staff at asawa ng senador. Meron pa dyan 2 senador ang tinukoy na talagang kausap, yung magkaibigang Bong Revilla, dating senador, at yung kasalukuyang senador na si Jinggoy Estrada. Ngayon, maliban dun sa mga dati at ngayon, yung dati at ngayon mga pangalang nabanggit, abay kung di ako nagkakamali, 6 na yata o 7 senador na itong nababanggit eh. Senador Chis Escudero, Villanueva, Estrada, Bong Revilla, Nancy Binay, at saka po si Grace po. So 6. Si Secretary Villar nababanggit dahil lang siya ay Public Works Secretary. Walang kinalaman ng siya ay senador na kung mayroong korupsyon o ano, basta nababanggit siya dahil siya ay Secretary ng Public Works. So ang lumalabas ngayon, ilan sila? 7 na. Tama ba? Escudero, Escudero, Revilla, Nancy Binay, Estrada, Po, di ba? Ayan ho. So 6 pati si Villanueva. Pati si 7 pati si Villar. Sa Kongreso, ilang pangalan din, 18 ang mga naunang binanggit. Tapos ngayon mayroon 2. Ina nga nabanggit si Kahayo na naman ng Caloocan, si Robes ng Bulacan. San Ildefonso, Bulacan. Hindi ako nagkakamali. Wow! Paano? Tama sinabi ng Pangulong Marcos. Dapat talaga walang Merry Christmas sa lahat ng sangkot. Dapat makulong ngayon na. Ipakulong na. Sana nga may file na yung mga kaso at maglabas ng warrant of arrest. Nakakalulang daan-daang bilyon, daan-daang milyon ang inyong pinagparti-partihan, bilyon-bilyon. At sabi pa nga ni Undersecretary Bernardo nando tawagan siya ng isang senador na, okay na sa akin yung 25%. Wow! 25% ang hinihingi mo, wala ka namang ginawa. Grabe itong mga senador na ito. Buti na lang hindi nanalo yung si Bong Revilla. Ang tindi pala niyan. Nasabit na nga siya doon sa nakaraang PDAP scam eh. Di ba? Pati ito si, hindi pa nga tapos yung kaso ni Estrada doon sa PDAP. Doon sa pork barrel scam nung panahon nung Napoles. Hindi pa tapos, ito na naman. Kaya pala, kung yung mapapansin, ano ba yung video? Nakita ko yung video yun eh. Nalimutan ko nung nasa na yun. Na mayroong isang okasyon yata sa Malacanang. Nandun yung mga senador na ito. Si Pangulong Marcos hindi lumapit. Ang nakipagkamay nung paalis na yung mga senador kung anong okasyon yun. Yun na lang mga anak ni Pangulong Marcos ang nakipagkamay sa kanila. Si Presidente hindi lumapit sa mga paalis na senador. Yung grupong yan. Ito yung tandaan nyo mga senador. Alam ng Pangulo. Sinabi ko na ito Bago niya in-expose sa public itong anomalyang ito sa flood control at infrastructure project ng pamahalaan noon at hanggang ngayon o nang nakaraang taon. Alam na ng Pangulo.
kung sino-sino kayo. May listahan na sila. Kaya nga sinabi niyang mahiya naman kayo, pero wala kayong kahihiyan. Nagpalakpakan pa kayo doon sa State of the Nation Address sa SONA. Tapos pagka mayroong okasyon sa Malacanang, nagpupuntahan pa kayo sa Malacanang. Pero alam ng Pangulong, kayo yung korap, kayo yung iniimbestigahan, kayo yung dapat ipakulong. Pero nandun kayo, mga naka-Amerikana at barong pa kayo, haharap kayo sa Pangulo. Ay alam ng Pangulong kayo yun. Anong mukhang iniharap niyo? Sobrang kapal ng mukha niyo. Nakaharap kayo sa Pangulo, pero alam ng Pangulong kayo, yung mga nangurap sa pera ng bayan, na ngayon ay pinaiimbestiga. Dahil hindi naman maitatago yan. Ang Pangulo nga ang una nakaalam. Kaya nga pinatigil niya at pinaimbestigahan na eh. So kung 6 o 7 senador sa ngayon ang nadadamay, yung incumbent at yung dati 3 eh. Revilla, Nancy Binay, at saka po. Yung 4, incumbent. Eh ano Senado meron tayo ngayon? Kahiya-hiya. Nadadamay ang matino. Hindi naman ho lahat ng senador, hindi naman lahat ng congressman. Pero wasak na wasak ang ating Kongreso at Senado dito sa anomalyang ito. Mga kaibigan, sinong Pilipino matutuwa dito? Yung kamag-anak lang ninyo. Ang matitinong Pilipino ay galit sa nangyaring ito. Ang mga Pilipino ay isa lang hinahanap ngayon, panagutin at bawiin ang pera ng bayan. Pero wala man lang ni isang senador nag-offer ng mag-leave man lang siya o mag-resign. Delikadesa. Ang aking hamon at ang channel na ito, mag-resign na po kayo. Kung mag-o-offer kayo ng resignation para tutukan niyo ang inyong kaso, okay. Pero kung hindi kayo maglilibo, hindi kayo mag-resign, mananatili kayo mababatas, anong kredibilidad ninyo? Anong mukha niyong ihaharap sa publiko? Magtatalumpati kayo dyan sa Senado? Mag-iimbestiga kayo in aid of legislation, pero kayo under investigation sa korupsyon? Anong pagkatao meron kayong kayang iharap niyo sa taong bayan? Kaya hindi man yung hinihingi ang advice ko. Ang advice ko sa inyo, mag-leave kayo. Umalis muna kayo temporary. O kung gusto niyo mag-resign, delikadesa, walang problema kasi hindi naman bawal sa batas ang mag-resign. Kung meron lang kayong delikadesa, dapat resign. Tapos mag-focus kayo doon sa inyong mga kaso sa korte. Pag nalinis ang inyong pangalan, kung malilinis pa yan, saka lang kayo bumalik sa gobyerno at tumarap sa tao. Pero ngayon, under investigation kayo, sa graft in corruption, nananatili kayo nandyan, nananatili kayong tumatanggap ng sweldo, ng pera ng bayan, tumatanggap kayo ng allowance galing sa bayan, lahat ng inyong gastos galing sa taong bayan, pero ang tingin namin sa inyo, tingin ng taong bayan, guilty na kayo sa graft in corruption. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha? Nagtatanong lang po. Hindi kayo nakakatuwa. Ikinakahiya namin kayo bilang Pilipino. Inuusig namin kayong mga politiko bilang Pilipino at bilang tao. Ang channel na ito at ang aking mga followers, subscribers at viewers, nararamdaman ko isang kailang iniisip. Galit. Ako ang boses nila kaya sinasabi ko itong galit ng tao. Sobra inyong ginawa. Dapat talagang makulong kayo habang buhay ng mga politikong congressman, senador at taga-executive department na nagnakaw, umabuso sa pera at kapangyarihang temporaring ipinagkaloob sa inyo. Any comment, reaksyon, malaya po kayo.